ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsalungan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Today in this Eucharist, we are happy to welcome Father Aloysius from Ipoh, Malaysia. And together with him are 7 more pilgrims who are here with the congregation. So we welcome you here in the shrine of Saint Padre Pio. He told me he does not speak Tagalog, so he will just say Mass. So ang kanila pong language ay Bahasa Malaysia. Tayo naman, bihasa sa Tagalog. So, ituloy po natin ang ating misa. Ihanda natin ang ating sarili. Pag nilaya natin mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito'y ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito ang mga pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao, ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Sa pamamagitan ng kanilang kasamaan,
Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nung nilikha niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginagawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan kahit na kilala nila ang Diyos. Siya ay di nila pinaparangalan bilang Diyos ni pinasasalamatan man sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng tao. May kamatayan ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisipgapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila. Sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa, tinalakdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang kanilang sa halip ang lumalang sa kaniyang dapat papurihin magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa susunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig na salitang ginagamit kong sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita si Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo na makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa pagninilay ko po sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, ito'y pinamagatan kong ang pagbabalat kayo hadlang sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagbabalat kayo hadlang sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Isa sa nagbunsod sa kamatayan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo ay ang walang takot at buong tapang niyang pagtuligsa sa mga namumuno ng simbahan at mga tagapagpatupad ng kautusan tulad ng mga Pariseyo, Saduseyo, Eskriba ay ang pagbabalat kayo. Buong tapang niyang tinuligsa sila sa kanilang pagbabalat kayo. Ano ba ang pagbabalat kayo at bakit labis nila itong ikinagalit? Ang nabanggit sa Ebanghelyo natin ngayon ay isa lamang sa mga halimbawa. Sa English, tinatawag din itong hypocrisy. Animoy maganda sa panlabas, pero bulok ang kalooban. Malaking isyu para sa kanila na makita nila ang mga alagad at ang Panginoon na hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Kayong mga Pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan, mga hangal. Hindi ba't ang may likha ng labas, ang siya ring may likha ng loob? Ang nabanggit sa Ebanghelyo ay isa lamang sa tinatawag nilang ritual of purities, ang paglilinis. At marami pa itong halimbawa tulad ng sa pagkain. Di ba't minsan ay sinabi din ng Panginoon na mas mahalaga ang lumalabas sa bibig kaysa sa pagkain na pumapasok sa ating tiyan. Sabi nga, masarap man ang kinakain mo araw-araw, pero kung magmura ka naman o magtungayaw ay wagas. Kaya hindi ito sa pumapasok sa bibig, kundi kung ano ang lumalabas sa kanyang puso. Hypocrisy refers to the act of pretending to have virtues, moral principles, or values that one does not actually possess. It involves a discrepancy between what someone says or claims to be and what they truly believe or do. Iba ang kanyang ginagawa kaysa sa kanyang sinasalita. At ano ang mga aspeto nito na hayag naman nakikita natin? Una, yung kawalan ng sinseridad, insincerity. Hypocrisy involves a lack of genuine sincerity in one's words or action. Sabi nga, matatamis at namumulaklak ang kanilang dila, pero ang kanila namang kilos ay salungat sa kanilang binibitiwang salita. Pangalawa, panlilinglang, deception. Hypocrites often deceive others by presenting themselves in a false light. Ayun po, mga mapanlinlang. Pangatlo, yung tinatawag na dobleng pamatayan, double standards. Hypocrisy can involve applying different standards to oneself versus others. Sa kanya, ito ang kanyang pamantayan, pero sa iba ay hindi tulad ng sa kanya. No? At mga kapatid, ngayon, litaw na litaw ang mga halimbawa, lalo na sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Anong halimbawa? Ang halimbawa nito is a politician advocating for environmental protection while supporting polluting industries. O dili kaya,
Isang politiko na animoy nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan, pero sa kanya pala naman ang mga kumpanyang minahan na sumisira ng ating kalikasan. Pangalawa, someone condemning others for dishonesty while being dishonest themselves. May kasabihan tayo, look who's talking. Tingnan mo nagsasalita. Kung tuligsain ang mga dishonest ay gayon na lamang, but he himself belong to the same company. A person preaching about moral values while engaging in contradictory behavior. Nagsasalita ng mga moral na bagay, pero ang ikinikilos ay iba. My dear sisters and brothers, hypocrisy can erode trust and credibility, damaging relationships and institutions. At ito mga kapatid, ang pakakatandaan natin. Not all generous people are good. Hindi lahat ng mapagbigay ay mabubuti. Meron nagbibigay nga ng malaki at minsan ay milyong-milyong donasyon at minsan sa simbahan pa, pero bilyon naman pala ang kinikita sa korupsyon o pangungulimbat. Merong grabe mamigay at tumulong lalo na kapag eleksyon. Yun pala ay para laang mahirang sa pwesto at nagiging instrumento pa ito ng pangungulimbat. Pero ang campaign slogan ay para sa mahihirap. Sabi nga ni San Lucas sa Ebanghelyo, binabalaan tayo sa tukso ng kayamanan at mga material na bagay. Again, the measure of generosity is what was left behind in us. Maganda pong tandaan natin. The measure of generosity is what was left behind in us. Kung paano nasasaktan ng ating bulsa, tulad ng isang balong naghulog ng isang kusing sa templo, pero yun ay kanyang buong buhay na. And we must not forget also, my dear brothers and sisters, our reputation precedes our personality. Napakahalaga ng integridad ng ating pagkatao. Amen? Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap namin pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ang banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo ay ngunitahin, sarili ay ihangin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa,
ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan,
Mapapalad ang mga inanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord, grant us your Spirit, open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord, grant us your Spirit, open us to hope, Lord. Heavenly Doctor, immolated Lamb, Good Shepherd, who gave his life for the flock whom he loved. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parik ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. From the power of Satan, deliver us. From the pride of the arrogance of thinking, deliver us, Lord. From the hardness of heart and the incapacity to love. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord, grant us your Spirit, open us to hope, Lord.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ng mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling mag-aasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli na namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating pagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan naman po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio.
Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit sa mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at hayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbendisyon, sa muli po, nais nating ipaabot sa ating bisitang pilgrims at saka kay Father Aloysius ang pasasalamat. Father Aloysius, it is a great gratitude that you visited us together with the pilgrims from Ipoh, Malaysia, and we are so happy to be with you in this Eucharistic celebration. Palakpakan po natin sila.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humaya tayong taglay ang pag-iibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mo si Jesus, puso namin ay